Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir question, medyo nagmahal kasi price ng albino opa. Ano ba ang parisan para makapagpalabas nun? Salamat po. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, ang tanong niya, paano daw ba makapagpalabas ng albino opa? Bago natin sagutin yan, magbibigay muna tayo ng konting idea. Alam niyo mga kaibon, sa atin medyo mababa po ang presyo ng mga albino opa. Umaabot ng 3,000, minsan na hindi pa, wala pang 3,000, inaabot minsan ng 2,500 pataas. Ngayon dahil marami ang nagpa-project ng aqua, marami ang gumagamit ng mga albino, so medyo tumaas ng konti ang presyo. Alam niyo ba mga kaibon, sa Pakistan itong mga albino opaline, dahil marami tayong kaibigan na taga Pakistan sa page, sa kanila umaabot yan mga kaibon ng 35 to 45 to 50,000 ang bawat isa ng albino opaline. So napakaganda sana kung ganun ang presyohan din dito sa atin sa Pilipinas mga kaibon. Ngayon sasagutin natin yung katanungan sa atin ng kaibon natin kung paano ba makapagpalabas ng albino opa. Unang parisan mga kaibon, gumamit kayo ng back to back blue opaline split ino. Yan po, maglalabas na po yan ng albino opa sa visual. Sa mga non-visual, pwede po yan maglabas ng blue opaline possible split ino. So yan po yung unang parisan, back to back blue opaline split ino. Pangalawang parisan mga kaibon, pwede tayong gumamit ng blue opaline split ino na cock. Pwede po natin yan ipares kahit po sa mga green opaline split ino split blue na hen. So yan po, pwede po yan maglabas ng visual albino opa. Pwede rin po maglabas yan ng lutino opaline. Yung nilabas niya na visual lutino opaline, automatic naka-split na yan sa blue. Sa mga non-visual mga kaibon, pwede yan maglabas ng blue opaline possible split ino, at pwede rin pong green opaline possible split ino split sa blue. So yan po yung pangalawang parisan mga kaibon. Pangatlong parisan mga kaibon, pwede tayong gumamit ng mga green series na naka-split sa blue. Halimbawa po, meron kang blue opaline cock split ino, pwede mo po yan ipare sa lutino opa na hen. Dapat yung lutino opa na hen naka-split po yan sa blue. So pwede po yan maglabas ng visual albino opa, visual lutino opa split blue. Sa mga non-visual, pwede yan maglabas ng blue opaline split ino, at pwede po yan maglabas ng green opaline split ino split blue. Ito pa po yung panghuli na pwede nating gamitin na parisan para makapagpalabas tayo ng albino opa. Gumamit tayo ng back to back lutino opa. Dapat yung lutino opa natin na back to back naka-split pareho sa blue. So pwede po yan maglabas ng albino opa at pwede po yan maglabas ng lutino opa. So yan po yung mga parisan na pwedeng makapagpalabas tayo ng albino opa. So number 1 po dito, dapat palaging gagamitin natin merong dugong ino, at lalong lalo na po dapat blue. Kung hindi man siya blue, kagaya ng green, dapat naka-split siya sa blue. So una, may dugong opaline. Pangalawa, meron dugong ino. At
pangatlo, dapat merong split na kulay blue sa kanya kung hindi tayo gagamit ng mga blue series. Kaya mga kaibon, mahalaga din po kahit na yung mga back to back na blue opaline split ino. So yan, magandang parisa na yan dahil sigurado albino opa palaging lalabas niyan sa visual. So yan po yung unang katanungan sa atin. Ito po yung pangalawang katanungan sa atin. Boss, magandang hapon. Tanong ko po is ang parisan na back to back opa post RF ay di naglabas ng visual opa RF sa first clutch pero naglabas na po ng visual sa second clutch. Matatawag po ba na post RF na yung nasa first clutch or RF line? So mga kaibon, halimbawa po kagaya nito kay sir, dahil yung mga RF natin is dominant po. Kapag po halimbawa naglabas siya ng visual RF sa second clutch tapos doon sa first clutch wala, matatawag po natin yun na post RF dahil meron namang kapatid na visual. At yung kapatid ng visual RF, ganun din po yun, post RF din po ang magiging ID natin nun, possible. So halimbawa naman mga kaibon, dito sa halimbawa gumamit lang tayo ng post RF tapos pinares natin sa walang RF, kumbaga hindi siya walang dugong RF. Ngayon ang parisa natin magiging post RF tapos ang kapares niya normal. So doon na tayo papasok sa tinatawag na RF line doon sa mga nagiging anak. So ganun ang pagkakaunawa ko pagdating po dito sa mga RF natin mga kaibon. Kaya dito kay sir, yung mga yung kapatid ng visual RF mo, yung mga non-visual RF, matatawag na po natin yan na lahat na post RF dahil po meron namang kapatid po na visual na RF. Hanggang dito muna yung video natin mga kaibon. Sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.